Hello, welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is for AC circuits, episode 17, which is mesh analysis part 3. Okay, so meron na tayong episode 15, 16. Topic is mesh analysis part 1 and 2. So kung hindi nyo pa napapanood, link ko na lang sa description. So magsasolve lang tayo ng more problems dito sa mesh analysis part 3. So ito na yung mga na-discuss natin dun sa parts 1 and 2. Tsaka yung mga na-solve nating problems. Check natin kung anong huling number natin sa part 2. Tuloy lang natin. Okay, ito. Anong number to? Number 7. So, number 8 na tayo. Number 8, find the current IO. Sulat muna natin yung circuit. Okay, find the current IO for the given circuit. So, naka-phasor form na yung circuit natin. Hindi na natin kailangang i-convert. So, i-mesh analysis na natin. So, meron tayong 3 meshes, right? Meron din tayong 3 mesh current. So, assign tayo ng directions for the mesh current. Again, dapat consistent. Kung gusto nyo, lahat ay puro clockwise, pwede. Or pwede rin lahat is puro counterclockwise direction. So, puro clockwise direction na lang assign natin. So, mesh current I1, mesh current I2, mesh current I3. Okay. Again, kaya ginagawa natin consistent yung direction ng mga mesh currents para ma-apply yung pattern sa pagbuo ng equation for mesh analysis. So, mag-KVL tayo. Summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, simulan nyo sa voltage source kung meron. Meron tayong 100 angle 120 degree sa mesh 1 na voltage source. So, yung sign nun is depende kung saan papasok polarity yung current. So, dahil clockwise siya, papasok siya sa negative polarity. So, negative sign yung voltage source natin. Negative 100 angle 120 degree. Tapos, sum up nyo yung mga impedances within mesh 1. So, ito yung 80 ohm tsaka negative J40. So, yung
sum ng dalawang impedance dahil sila is in one mesh, that's 80 minus J40. Okay? Tapos, ano yung current na gagamitin natin? Yung current sa mesh 1, which is yung I1. So, ito na yung voltage drop across the element within mesh 1. Anong sign? So, gagawin nyong positive. Then, check nyo yung common element or impedance sa other mesh. Meron, di ba? Common si negative J40 ohm sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, ma-minus nyo yung voltage drop doon dito sa common element due to I2. Okay, so ang sign ngayon is minus, negative naman, times the voltage drop dito due to mesh 2, ohms law ulit, so impedance, negative J40, times the mesh current in I2, in 2, which is I2. Yan, so wala na, lahat na na-considers yung mga elements sa mesh 1, equate to 0 na. So, simplify nyo na lang tong equation. So, unahin natin tong 80 minus J40 I1. Then, simplify negative of negative J40. Magiging positive J40 na siya, I2. Tapos, transpose nyo to sa kanan kasi constant lang siya, walang unknown mesh current, right? So, from negative, magiging positive sa kanan. 100 angle 20 degree. Tapos check nyo kung pwede pang pababain yung coefficients. Pwede pa ba? Divide natin by 10, right? Both sides. So, 80 divided by 10, that's 8 na lang. Minus 40 divided by 10, J4 na lang. I1 plus 40 divided by 10, J4 I2. 100 divided by 10, 10 angle 20 degree. Equation 1. Okay. Tapos, mesh 2 naman. Okay. KVL, summation of voltage equal to 0 at mesh 2. So, wala tayong voltage source sa mesh 2, right? Doon na agad tayo sa voltage drops across the elements within mesh 2. So, meron tayong negative J40, J60, tsaka negative J40. I-sum up natin yon sa dalawang negative J40 tsaka isang J60, right? So, negative J40 minus J40 plus J60 times the impedance dito sa times the mesh current sa I2, which is yung I2. Anong sign nito? Nitong voltage na to? Positive. Okay. Then ima-minus ngayon natin yung common impedance, yung voltage drop dun sa common impedance sa mesh 2 due to I1 and I3. Meron, di ba? Yung common sa mesh 1, mesh 2, ito, negative J40. Yung common sa mesh 2, mesh 3, negative J40. So, dito muna sa negative J40 sa mesh 1. So, that's negative J40 times mesh 1. Okay? Then, ito namang negative J40 na common sa mesh 2 at mesh 3. So, that's another negative J40 times mesh 3. Okay, so lahat na na-consider sa mesh 2, equate na to 0. So, simplify. Sige, unahin natin to. Negative of negative J40. Magiging positive J40 na yan. J40 I1. Tapos ito, pangalawa, yung mesh current I2. Combine natin, we have negative J40 minus J40, negative J80 plus J60, negative J80
20 I2, right? Okay. Tapos, negative of negative J40, positive J40, I3 na siya, equal to 0. So, pwede pa ba nating pababain yung coefficients? Yes. Divide natin both sides by 20, right? Pwede na rin pala nating isama yung J, right? Common yung J sa bawat terms. So, divide ko na by positive J20. So, J40 divided by J20 magiging ano na lang, 2I1, right? Negative J20 divided by J20, so negative I2 na lang. Okay? Then, J40 divided by J20, positive wala nang J, positive 2I3 na lang, equal to 0. So, this is our equation 2. Okay? Tapos, isa pang equation, di ba? Kailangan tatlo. Mag-KBL na tayo sa mesh 3. Summation of voltage equal to 0 at mesh 3. So, dito sa mesh 3, check nyo kung may voltage source. Meron, isa. Yung 60 angle negative 30. Saang polarity papasok yung current? So, dahil pag ganito yung current, papasok siya sa positive. So, positive 60 angle, negative 30 degree. And then, sum up natin yung impedance sa mesh 3. Ano yun? Negative J40 tsaka 20. So, impedance nyon is total 20 minus J40. Then, times sa mesh current, I3. Okay, anong sign dapat nito? Positive. Yan. And then, yung common sa mesh 3 tsaka sa mesh 2, atong negative J40 ulit, right? So, i-minus nyo yung voltage graph dito sa negative J40 due to I2. So, minus negative J40 times I2. Yan. So, lahat na na-considered sa mesh 3, equate na sa 0. Sige, unahin natin ito, yung negative of negative J40, I2, magiging positive J40 I2. Tapos ito, plus 20 minus J40 I3. Tapos, lilipat ko to sa kanan. Transpose from positive, magiging negative 60 angle, negative 30 degree. Okay. Pwede pa bang pababain? Divide natin by 10. Sige. So, J40 divided by 10, magiging J4I2 na lang. Okay. Tapos, 20 divided by 10, that's 2. Minus J40 divided by 10, J4. I3. Then, equal to negative 60 divided by 10, negative 6 angle, negative 30 degree. Equation 3. Sige, pagsama-samahin na natin yung tatlong equation. Equation 1, copy. Equation 2, ito, copy natin. Equation 3. Copy. Yan. So, meron ulit tayong tatlong equations in 3 unknowns. Right? I1, I2, I3.
So, pwede kayong mag-elimination method or Cramer's rule. Sige, try naman nating mag-elimination method. So, kasi kapag kin-Cramer's rule nyo to, tatlo, di ba? So, 3x3 matrix ang gagawin nyo. Try natin kung pwede tayong mag-eliminate. So, notice dito sa equation 1, meron tayong dalawang unknowns, I1, I2. Sa equation 2, tatlo, I1, I2, I3, pero ang simple lang ng equation 2. Right? Wala siyang imaginary numbers or complex number as coefficient. Tapos sa equation 3, dalawang unknowns, I2, I3. Okay, what if i-reduce natin into two unknowns? Okay, let's say, retain natin yung unknowns I1 and I2. So, kailangan nating bumuo ng another equation from the existing equation in terms of I1 and I2. So, mag-manipulate tayo. Try nating i-manipulate tong equation 2. So, from 2, try nating solve natin si I3 in terms of the other para, di ba ang goal natin, iiwan natin si I1 at I2. Okay? So, pag sinolve natin si I3 dito sa equation 2, in terms of I1 and I2, ipa-plug in ngayon natin yung value ng I3 na yon sa equation 3. Mangyayari, magiging in terms of equation 1, magiging in terms of I1, I2 na lang yung equation 3. Okay, so marireduce sa 2 by 2 yung equation. So, pag sinolve natin dito si I3, sige, so retain si I3, 2I3 sa left side, tapos lipat natin si negative I2 tsaka si 2I1 sa kanan. So, magiging positive I2, then minus 2I1. Okay? So, ang papalitan natin is si I3. Okay? So, wag na natin i-divide by 2. I-factor out na lang natin dito si 2. So, magiging J4I2 plus, so 2 times 1 minus J2I3 na yan. Right? Which is, meron tayong I3 times 2 na term dyan. Ito yon. Which is, masolve na natin yung value ng 2I2 na to. Pwede nyong i-plug in ngayon dyan. Okay. Sige, so substitute 2 in 3. Ito yung bagong itsura ng 2. Okay, papalit natin ngayon dito sa modified form ng equation 3. Okay. Papalitan ngayon natin tong 2I2. Alisin ko na to. Papalitan ko na nito times I2 minus 2I1. So, manipulate lang natin. So, distribute lang itong 1 minus J2. So, J4I2 plus 1 minus J2 times I2. Then, negative 2 times 1 minus J2 I1 equal to negative 6 angle negative 30 degree. Yan. So, pwede natin ngayong pagsamahin ito. So, factor out si I2. I2 times, so J4 plus quantity 1 minus J2. Okay, tapos copy na lang to. Minus 2, 1 minus J2, I1 equals negative 6 angle negative 30 degree. So, pag kinumbine to, 1,
Then plus J4 minus J2, positive J2, right? I2 minus, so copy na lang to. Or unahin natin tong negative quantity, negative 2 times quantity 1 minus J2 I1 plus 1 plus J2 I2 equals negative 6 angle negative 30 degree. So, na-transform ngayon natin to into two unknowns, I1, I2. Let's say, equation 4. Okay? So, gagamitin ko ngayon yung equation 1. Kasi, in terms of I1 and I2 lang yon kanina, di ba? Saan yung equation 1 natin? Ito, yung equation 1 na to, isa-solve natin ngayon simultaneously for I1 and I2. So, na-reduce into 2 by 2, right? So, from 3 unknowns, naging 2 unknowns, I1, I2. Mas madaling mag-solve ngayon. So, pwede nyo nang gamitan ng Cramer's rule. Kasi pag in-elimination method nyo, okay, may mga complex numbers coefficient ka kasi mahirap mag-manipulate dyan. So, i-convert nyo into, into matrix. So, converting into matrix, para gamitan ng Cramer's rule, yung coefficients nung I1, copy, ito. Yan. Tapos, yung coefficient ni I2, ito, copy. Kasi natin yun. Yan. So, ito yung coefficient matrix. Coefficient matrix. Times nyo sa matrix for the unknown variable, column vector I1, I2. Okay? Equal to the column vector ng coefficients, which is 10 angle 20 lang ba? Wait. Hindi ka ata nakopya ng tama. Angle, check natin 120 pala, sorry. Angle 120. So, 120 to. Angle 120. So, it should be 10 angle 120. So, careful din kayo sa pag-copy ng mga given. So, 10 angle 120, then negative 6. Negative 6 angle negative 30. Yan. So, pwede na ngayon natin isolve si I1 and I2. So, for I1, ang value niyan, fraction, yung denominator is yung determinant nung coefficient matrix sa baba. Tapos yung numerator, sige, copy lang uli yung coefficient matrix, pero papalitan nyo yung column na to, kasi ito yung coefficients ni I1, di ba? Papalitan nyo nung constant vector sa right side, ito yung 10 angle 120, then negative 6 angle negative 30 degree. Determinant niyan. So, next is yung I2 naman. So, fraction uli. Yung denominator, common lang. Yung determinant ng coefficient matrix. Okay. Pero yung numerator,
copy yung coefficient matrix. Again, papalitan nyo naman yung column na to. Kasi yan yung coefficients ni I2, right? Papalitan nyo yung mga constant sa column vector sa right side, which is ito din. 10 angle 120, negative 6. T, 6 ba? Or negative? Negative 6 na lang. Angle negative 30. Determinant yan. Okay. Pero check natin ano ba yung kailangan lang sa problem para hindi natin isolve na yung iba. Kung ano lang yung kailangan hanapin sa problem yung isolve natin. Okay, si IO yung hahanapin, di ba? Si IO, equal ngayon yan sa current dito sa mesh 2. Yung I2. Okay? Yan yung current dito sa J60, right? So, ibig sabihin, si I2 lang pala yung kailangan natin. Kasi siya yung equal kay IO. So, wag na natin isolve si I1. Si I2 na lang solve natin para less work, right? So, ito yung solve na lang natin. Para isolve yan, using yung determinant ng 2 by 2, let's say determinant ng ABCD, so product nito AD minus product nito BC. Okay? So sa numerator, product nito. So 8 minus J4 ohm times negative 6 angle negative 30. Itong negative na to, possible mag-error yan sa calcu pag in-input nyo. Labas nyo na dito. Okay, so magiging positive na to, positive 6 angle negative 30. Pero yung negative niya, lagay nyo sa unahan. Okay. And then, minus yung product niyan. So, minus 10 angle 120 degree times ito. Distribute, gusto nyo, distribute nyo na tong 2, negative 2. Magiging negative 2 plus J4, right? Negative 2 plus J4. So, times negative 2 plus J4. Yan. Tapos, yung denominator naman, ito, product nito, 8 minus J4 times 1 plus J2, then minus product niyan. So, distribute na rin natin yung negative 2 dito. Yan. So, equal lang dun sa negative 2 plus J4, di ba? Negative 2 plus J4. So, minus product niyan, J4 times negative 2 plus J4. Okay. So, check natin, tama ba yung equation? Sige, check natin yung sagot using calculator. Okay, so using calculator, ito yung input natin. In complex mode, so lagay nyo sa mode 2. Tapos yung angle,
lagay nyo sa degree mode. So, shift setup 3. Sige, input natin, negative of 8 minus 4i times 6 angle negative 30 minus 10 angle 120 times negative 2 plus 4j or 4i over 8 minus 4i times 1 plus 2i then minus 4i times negative 2 plus 4i. Okay? Equal in polar, shift to 3. Okay. Approximately 2.17 or 2.18 na to. 2.180 angle of 61.43 na to. 430 degree amps. So, ito yung I2. Which is, yan na rin si IO. IO is also equal to I2. Equal dito sa 2.180 angle 61.430 degree amps. Okay, next problem. So this is problem ano? Problem 8 ba? 8. Okay. Problem 9. For problem number 9, find IO. Okay. So naka-phasor na yung values natin. Hanapin daw natin yung phasor current IO. So ilang mesh meron tayo? Meron tayong 3. 1, 2, 3. Right? Okay. So assign tayo ng mesh currents I1, I2, I3 in let's say pare-parehong clockwise direction na lang. So I1, I2,
then I3. Okay. So, dito muna tayo sa mesh 1. Summation of voltage equal to 0 at mesh 1. So, this is applying KVL. So, sa mesh 1, meron tayong voltage source. So, simulan natin doon. Saang polarity papasok yung current? Dito sa negative, right? So, we have negative 40 angle 90 degree. Tapos, sum up natin yung impedances sa mesh 1. Okay, we have 8 ohm plus 10 ohm, 8 plus 10, then negative J2 plus J4. Yan. Then, times natin tong impedance sa mesh current I1. So, ito yung voltage drops across the elements within mesh 1. Pero, anong sign? Positive dapat. Okay? Positive. Tapos, check nyo yung common. Common impedances sa other mesh. Meron ba? So, dito sa mesh 2, common itong series RL. I mean RC, right? Yung 8 ohm tsaka negative J2 ohm capacitor. Tapos dito naman sa mesh 3 tsaka mesh 1, common itong RL. Yung 20, yung 10 ohm tsaka yung J4 ohm. So, ima-minus natin yung voltage drop doon. Okay, dito muna sa common sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, minus yung impedance times the mesh current I2. So, sum niyan is 8 minus J2, right? Okay. Quantity times mesh current I2. Then, dito naman, minus uli yung sign, negative. Sum up yung impedance na common sa mesh 1 tsaka mesh 3. Bale, 10 plus J4 times the mesh current I3. Yan. So, lahat na na-consider, di ba? Equate na to 0. Simplify na lang natin. So, this is 8 plus 10, 18. Negative J plus J4, positive J2, I1. Tapos, ito, copy lang yung negative of 8 minus J2 times I2. Then, ito, copy. So, we have negative of 10 plus J4 I3 equal to 0. Okay? Sorry, ito pa pala, transpose pa pala si... So, magkakaroon tayo ng constant ngayon dito sa right side. Ita-transpose natin to. Okay, yung negative 40, transpose sa kanan, from negative, magiging positive. Positive 40 angle 90 degree. Pero, pwede nyo itong i-convert actually into complex number in rectangular. Kapag angle 90, that's just 40 angle 90, 40i. Okay? So, palitan nyo na lang siya as 40i. Or J40. Yan. Equation 1.
Ngayon, sa equation 2 naman natin, let's check yung mesh 2. Ito, mesh 2. Okay, pero ano napansin nyo sa mesh 2 pala? Instead na meron siyang voltage source, meron siyang current source. Actually, common itong current source na 3 amp sa mesh 2 tsaka mesh 3. Right? Ano ibig sabihin nun? Meron tayong super mesh. Okay. May super mesh tayo ngayon. So kung sa nodal analysis, merong super node, sa mesh analysis, pwede namang tayo magkaroon ng super mesh. So parang sa DC circuits lang din. Kapag meron kayong dalawang mesh na inside doon, in between doon sa dalawang mesh ay merong current source, tinatawag yun na super mesh. Okay, ito, super mesh to. Itong part na yan. So, paano gagawin natin sa super mesh? So, alisin nyo lang muna, i-off nyo, or i-open nyo itong current source. Okay? Open natin. Yan. So, inalis ko or inopen ko lang yung 3 amp current source. Tapos, pwede kayong gumawa ng KVL equation within the super mesh. Okay? So, KVL, summation of voltage equal to 0 at super mesh. So, gagawin nyo, etong loop na to, hanapan nyo ng KVL equation, tapos itong loop na to, hanapan nyo ng KVL equation separately. Pero in one equation lang sila, hindi in two separate equation. Kasi nasa loob sila ng super mesh. Okay? So simulan natin dito sa loop na to. Sum up natin yung impedances kasi wala naman tayong voltage source. So impedance na agad tayo. So dito sa mesh na to, we have 5 ohm, tsaka 8 and negative J2. So that's total of 5 plus 8 minus J2. Okay? And then, times sa mesh current I2 for that mesh 2. Okay. Anong sign? Positive. Okay. Tapos, check nyo yung common. 'Di ba may common sa mesh 2 tsaka sa mesh 1 kanina na impedance? Ito. Ima-minus nyo yung voltage drop doon. Due to I1 naman. So, that's 8 minus J2. So, minus na yon. 8 minus J2 times yung mesh current I1 naman. Okay. Next. Dito naman sa mesh 3, sama natin yung KVL equation niya. So, sum up nyo yung mga impedances sa mesh 3. Ito. Right? So, 20 tsaka 10. 20 plus 10. And then, J15, J4. Plus J15, J4. Times the mesh current I3. Okay? Pero anong sign? Dapat positive. Okay, positive. Okay, kasi kino-consider natin yung super mesh which is nandoon yung mesh current I3. Tapos negative ngayon, yung common naman, yung voltage drop, dun sa common impedance sa mesh 3 tsaka sa I3. Which is itong 10 ohm tsaka J4, right? So, impedance niyan is 10 plus J4 times mesh current I1. Okay? So, wala na. Na-consider na lahat ng mga impedances and or elements within the super mesh. Equate nyo na to 0.
Simplify na lang natin. So, pwede nating i-combine ngayon itong negative 8 minus J2 I1 minus 10 plus J4 I2. So, factor out lang si I1. Tapos sa loob ng bracket, isum up nyo yung coefficients na quantity negative 8 minus J2. Ito. Then minus quantity 10 plus J4. Or i-factor out na lang natin tong negative. Di ba? Pa-factor out natin yung negative dito, magiging parehong positive na yan. So, combining, so kahit alisin nyo na yung parenthesis, kasi mga positive naman yung sign. So, 8 plus 10, 18. Right? Then, negative J2 plus J4, that's positive J2 plus J2. Okay, so ito yung final coefficient ni I1. Yan. Tapos, simplify natin. Ito naman next yung I2. 5 plus 8, 13. Minus J2 times I2. Okay. Tapos, next is yung I3. Combine 20 plus 10, 30. J15 plus J4, J19, I3 equals 0. Okay. Equation 2. So, take note, tatlong equations dapat tayo. Kasi tatlo yung mesh current natin. Isa pa. So, makukuha nyo ngayon yung isang equation kapag nag-KCL kayo dito sa node kung saan naroon yung common current source sa super mesh. So, ibalik ko na yung dinilit kong diba 3 amp current source yon going up. Balik natin. Mag-KCL ngayon tayo. KCL, summation of current equals 0 at node A. Or ibig sabihin, summation of current leaving equals summation of current entering. So ano yung mga entering and leaving? So itong current I2, dahil clockwise siya, ang direction niya is going to the right or papasok siya sa node A. Tapos itong I3, dahil clockwise nga siya, ang direction niya is to the right then or maglilive siya sa mesh ay sa node A, right? So ito si I2, ito si I3. So ilan yung leaving? Isa lang si I3. Okay. Equal to entering dalawa. Itong I2 tsaka yung 3 amp current source plus 3. Okay. So this is our equation 3. Sige, copy natin. So tatlo na yung equation natin na nabuo. Equation 3, equation 2, tapos, ay mali. Tapos yung equation 1. Equation 1. Okay. So, solve natin to simultaneously. Okay. Pwedeng elimination, substitution, or Cramer's rule. Okay. Ano ba yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin kasi is I.O. Ito yung current I.O. Nasa mesh 3. Si current I.O., di ba? Ito si mesh current I3. Nasa mesh 3 siya. Ibig sabihin, equivalent sa I3.
Okay? IO is just equal to I3. Diba? So, si I3 lang yung gusto nating hanapin ngayon dito. Okay, si I3. Kasi siya is equal to IO. Try nating mag-elimination method na lang. So, paano natin to eliminate? Check natin yung equation 1 and equation 2. Kailangan si I3 ang ma-solve. Okay, si I3. Mag-eliminate tayo ng isang unknown. Sa equation 1 tsaka equation 2. Sakto, dito sa equation 1 tsaka equation 2, notice, although mga complex number kasi yung coefficient, sakto na yung coefficients ni I1 sa equation 1 and 2 ay pareho or additive inverse of each other. Right? So kapag inad natin yan, yung equation 1 and equation 2, maka-cancel si I1. May eliminate. So doing that, sige, equation 1 plus equation 2, i-add natin. So gagamitin natin method ngayon is elimination. Add natin sa equation 2. Add. So maka-cancel to. Yung I1, 0 na. Kasi yung coefficient is additive inverse of each other. Tapos, i-add natin ngayon yung I2. So, factor out the I2, pero i-add mo yung coefficients. So, ito, negative 8 minus J2 plus quantity 13 minus J2. Next, ito naman yung I3. Okay, add natin. So, I3 times yung sum ng coefficients. Itong dalawa. So, sige, 30 plus J19. Then, ito minus 10 plus J4. Equal to J40 plus 0 sa right side, J40. So, simplify na lang natin yung nasa loob ng I2, yung coefficient, tsaka yung nasa loob ng I3, yung coefficient. So, distribute yung negative, magiging negative 8 plus J2, then plus 13 minus J2. So, ilan yan? Negative 8 plus 13, positive 5. Then, J2 minus J2, 0. So, mawawalan siya ng imaginary part. So, magiging 5I2 na lang pala siya. Okay? Then, plus, dito naman, so 30 plus J19, distribute yung negative, negative 10 minus J4. Or pwede nga naman tong i-calculate kung gusto nyo. Kung ayaw nyo i-solve manually. Pero solve na lang natin manually. 30 minus 10, that's 20, right? Then J19 minus J4, that's positive J15. Okay? Then times I3. Yan. Okay? Then equal to J40. Sige, pangalanan natin to as equation 4. So, na-reduce ngayon yung equation 1 and 2 as equation 4 in two unknowns na lang na I2 tsaka I3. Pag binalikan natin yung equation 3, di ba that's just in terms of I2 and I3? Okay, copy.
Yan. So dahil ang gusto lang natin is I3, isolve natin ngayon si I3 dito sa equations 4 and 3. Pwede kong isolve ngayon si I2 in terms of I3, transpose tong 3 sa sa kaliwa. Bale, I2 is I3 minus 3. Okay, ito yung bagong itsura ng 3. Isa-substitute ko ngayon, substitute 3 in 4. Okay, so ito yung equation 4 natin, copy. Okay, papalitan natin ngayon, delete ko na to. Urong ko to. Papalitan natin ngayon si I2 ng value niya in terms of I3 na to. Right? Ito si I2, value niya is I3 minus 3. So magiging, papalitan ko na tong I2 ng I3 minus 3. Then plus ito. Okay. So, gusto nyo i-divide natin both sides by 5 na lang kasi common si 5, right? Cancel to. So, matitira is I3 minus 3. Tas 20 divided by 5, that's 4. Plus 15 divided by 5, that's 3. So, J3, I3 equals J40 divided by 5, J8. Okay. Then, transpose na lang itong negative 3. Tapos, combine natin to, yung I3, factor out the I3. Then, may coefficient lang tong I3 na 1 plus 4 plus J3, right? Equal to J8. Then, yung transpose na negative 3 sa kanan, positive 3 na siya. So, combine 1 plus 4, 5. Plus J3, I3 equal to J8 plus 3. Yan, divide nyo na lang both sides by 5 plus J3. So, cancel. I3 is ito. J8 plus 3 over 5 plus J3. Sige, gamitan nyo na ng calculator yan in complex mode. So, 8I plus 3 divided by 5 plus 3I. Okay. In polar, so convert nyo to polar, shift, ay mali. Okay, ito yung sagot, diba? Shift to 3. Okay, approximately 1.465 angle 38.480 degree amps. So, yan na si I.O. Yung hinahanap sa problem, di ba? I.O. is also equal to I3 equal to 1.465 angle 38.480 degrees. So, in phasor lang naman yung required sa problem, right? In phasor form. Kasi find phasor I.O. So, yan na yung final answer agad.
Okay, next problem number ano na to? Number 9. Okay, number 10. So find phasor current I Drawing muna natin yung ano. Okay, ito. Ito yung circuit natin. Find daw yung current I. Naka-phasor na siya. So, hindi na tayo magko-convert to phasor kasi naka-phasor domain na yung mga values ng elements sa circuit. Analyze na natin. So, using mesh analysis, so this time, ilan yung mesh natin? Meron tayong 1, 2, 3, 4. Right? So, assign tayo ng 4 na mesh currents. Mesh current I1, pare-pareho puro clockwise na lang. Mesh current I2, mesh current I3, tapos mesh current I4. Yan. So dito muna sa current mesh 1, mag KVL tayo. Summation of voltage equal to 0. Yan. So meron tayong voltage source, 20 angle negative 90. So simulan natin dyan. Papasok yung current I1 sa negative polarity. So ang sign ng voltage source is negative. Bali, negative 20 angle negative 90 degree. Next, yung mga elements na sa mesh 1, itong 2 ohm tsaka negative J2. So add natin yun, we have 2 minus J2. Then times sa mesh current I1, anong sign ngayon itong voltage na yan? Positive dapat. Okay. Tapos check nyo kung merong common impedance sa other mesh. Meron. Itong negative J2 common kay mesh 2. So, ima-minus nyo yung voltage drop doon due to I2. So, negative naman siya. So, negative J2 times mesh current I2. Yan.
Wala na, di ba? Na-consider na lahat ng mga elements sa mesh 1. Equate nyo na to 0. So, simplify. Unahin natin to. So, meron tayong 2 minus J2 I1. Then, magiging ano na to? Negative of negative J2. Positive J2 I2. Right? Tapos, lipat nyo na lang to sa kanan. Transpose kasi. Constant lang siya eh. So, from negative, magiging positive 20 angle negative 90. Okay, pababain natin yung coefficient, pwedeng i-divide 2. Right? So, 2 divided by 2, 1 na lang. Minus 2 divided by 2, 1, J na lang. Or J na lang sulat natin. So, 1 minus J na lang times I1. Plus 2 divided by 2, 1J na lang din. Or J, I2 na lang. Then, 20 divided by 2, 10. Angle negative 90. Pero pwede nyo i-simplify yung 10 angle negative 90. Magiging negative 10J lang yan. Kasi yung negative 90 degree nasa negative imaginary axis yan, di ba? So, input nyo sa calcu, 10 angle negative 90. Okay. Magiging negative J10. So, palitan ko na to as negative J10. Yan. Equation 1. Okay, next. Equation 2 sa mesh 2 naman. Summation of voltage equal to 0 at mesh 2. KVL. Okay, dito sa mesh 2. Notice, dito pala sa mesh 2, anong meron ulit tayo? Meron tayong current controlled current source. So, current source siya. Parang sa previous problem, dito sa mesh 2, tsaka sa mesh 3, may pumagit ng current source, which is this time a dependent current source. Particularly, current controlled current source. Yung value niya nakadepende dito sa I. Yung current I is yung current flowing dito sa negative J2 ohm. Pero still, that's a current source. So, meron pa rin tayong super mesh. So, may super mesh tayo ngayon dito. Super mesh. Sige. So, ang hahanapan pala natin ng KVL equation is super mesh. Hindi lang mesh 2. Kasama na rin yung mesh 3 kasi nakapaloob sila pareho yung mesh 2 tsaka mesh 3 sa super mesh na to. Okay? Sige, so i-ano ko muna as if wala itong current source, delete ko muna, open. Mag-KVL ngayon tayo separately dito sa mesh 2 tsaka mesh 3. Pero isang equation lang ha. So dito muna sa mesh 2, ano na yung mga impedances? So wala namang current voltage source, di ba? So diretso na sa impedances, we have J5 tsaka negative J2. So J5, add nyo, minus J2. Okay? Hindi pala to 5, sorry. J lang pala, no? Saan ko nakuha yung J5? J lang to. J. And then, times I2. Okay? Positive dapat yung sign. Then, may common kasi dito sa mesh 1 tsaka mesh 2 na element J, negative J2. So, isusubtract nyo yung voltage drop doon. Or magkakaroon kayo ng negative ng voltage across this negative J2 ohm times I1 naman. So, negative of negative J2 times I1. Okay, next. So, dito naman sa mesh 3. Sa mesh 3, meron lang tayong 4 ohm resistor, right? So, yun lang yung
impedance niya. So, 4 times I 3 lang. Okay? Then, anong sign should be positive? Okay? Okay, so ito na yung ating equation. Okay? So, wala na ba tayong nakalimutan? Wala namang common, no? Walang common dito sa 4i3, dito sa i3. Okay, meron pa palang common. Dito sa i3 wala. Pero sa i2 nakaligtaan natin, 'di ba common si negative J2, right? Ano pa? Kasi another mesh din tong i4, 'di ba? Itong current sa i4 nasa mesh 4, right? Common din kay mesh 2 tsaka mesh 4 yung J-ohm. Okay, so nakaligtaan natin, i-sum up pa natin. Ang dalawang common balik kay mesh 2 is yung negative J2 tsaka yung J4 sa mesh 1 and mesh 4 respectively. So ito na-consider na natin, di ba? Ito pa, i-consider din natin, nakalimutan natin. So minus yun. So minus yung impedance dito sa inductor J times the mesh current I4. Okay? So yun, wala na. Equate na natin to 0. Equate to 0. So simplify na lang natin. Sige, unahin natin itong negative of negative J2, magiging positive J2 I1 na yan. Right? Tapos, simplify to J minus J2. That's negative. Okay, negative J na lang. Right? I2. Tapos, 4I3 minus JI4 equal to 0. So, this is equation 2. Yung equation 1 kanina, ito. Ito yung equation 2. Okay, tapos, ngayon, KCL. KCL tayo sa node na to. Node A. So, babalik ko na yung current source. 'Di ba? Ang value niyan is 2i. Okay. KCL at summation of current equals 0 at A. Dito sa node A. So, ganun palagi pag may super mesh ha. Incorporated dito sa KVL equation is yung KCL equation sa node kung saan naroon yung current source sa super mesh and then yung mga mesh current na involved dun sa super mesh. So meron tayong papasok sa node A na current I2, yung mesh I2, then lalabas sa node A yung mesh current I3. So bale summation of current leaving is equal to summation of current entering din. So, yung leaving, isa lang si I3. Right? I3 equal to entering. Ano yung entering? Dalawa, si I2 tsaka itong
current controlled current source, pataas yung direction ng arrow eh. So, entering siya. So, I2 plus yung value nitong current controlled current source, 2I. Okay, so ito yung equation natin. Pero, try nyo as much as possible na kasi yung current I, hindi naman yan kasama sa unknown, di ba? Hindi siya kasama sa unknown current, mesh current. I-convert nyo tong I na to in terms of the mesh currents. Yung either in terms of I1, I2, I3, I4. Kung saan siya possible related or possibly related. Saan kaya siya possibly related base sa circuit? Sige nga, ulitin ko na lang. I3 is equal to I2 plus 2I, di ba? Yung KCL equation natin. So, pwede nating i-relate kasi dito sa circuit, itong I pag nag-KVL tayo, KCL din, KCL tayo, let's say B. So, KCL tayo dito sa node B naman. So, same. Summation of current is equal to 0. At node B naman, palitan ko lang to. Node B. So, equal din sa summation of current leaving, summation of current entering. So, di ba, ang related ngayon dito sa node B is itong mesh current I1. So, clockwise siya sa papasok dito sa node B. Tsaka itong current I2, clockwise. So, lalabas naman siya sa node B. So, ano lang yung leaving? Actually, dalawa pala. Itong I, tsaka I2. I2 to. So, yung dalawang leaving, I2 tsaka I1, leaving sila sa node B. So, I1 plus I2. Equal, isa lang yung entering yung I1. Wala pala tong subscript. I lang. Okay, sorry. So, I plus I2 is equal to I1. Right? So, pag sinolve ngayon natin itong I sa equation, kasi yun yung goal, di ba? Ma-represent dapat yung I in terms of the mesh currents I1 to I4. Kung saan possible siyang ma-relate. Transpose nyo lang tong I2. Right? Sa kanan. Bale, I is I1 minus I2. Yan. So, gamitin natin ngayon dito, but I is I1 minus I2. So, magiging I3 is equal to I2 plus 2I, which is I1 minus I2. Okay? Ibig sabihin, nakabuo tayo ng panibagong equations in terms of the mesh currents I1, I2, I3. So, idadagdag na natin to sa equation. Kasi apat yung mesh currents natin. Dapat apat din yung equation. Equation 3. Right? Sige, simplify natin. Pwede tong I3 equal to I2, distribute yung 2, 2I1 minus 2I2. Or I3 is, that's 2I1, I2 minus 2I2, negative I2. Sige, ito na lang yung equation 3 natin. So, isa na lang. Okay? Mag-mesh tayo or mag-KVL tayo sa mesh 4. Ito. Pero, ano napansin nyo? Sa mesh 4, mayroong current source na 5 amps. Ibig sabihin, kung ano yung value ng current source natin sa mesh 4, makes sense na yan din dapat yung current I4
'di ba? So, kahit hindi na tayo mag-KVL, alam agad natin na yung I4 should be equal to 5. Okay? 5 amps. 'Di ba? So, I4 is equal to 5 amps. Equation 4. Yan. So, pag sama-samahin natin yung tatlo, yung apat, equation 1, ito, equation 1, equation 2, tapos, ito yung equation 2, equation 3, ito, then equation 4. Yan. So, mag-elimination tayo. Especially, pwedeng bumaba yung number of unknowns na dito kasi na-solve na natin yung value ni I4, which is 5. Substitute natin, try natin gawing in terms of, i-convert natin in terms of two unknowns na lang. Okay, let's say, in terms of I1 and I2. Parang kanina, pinababa natin yung number of unknowns. I-manipulate muna natin. Bale, i-substitute natin ngayon etong 4 dito sa equation 2, yung yung I4, papalitan natin ng value niya dito. Okay. Tapos, ano pa? Etong 3 din, 'di ba in terms of I1 and I2 siya. So pag pinlagyan natin dito, magiging in terms of I1 and I2 na lang tong equation 2. Okay? Sige, so substitute 4 into, or pareho, substitute 4 and, 4 and 3. 4 and 3 into 2. Right? So, ito yung equation 2. Copy. So, papalitan lang natin dito, itong J2I1 minus JI2, retain lang yan. Ang papalitan natin is itong 4I3, yung I3, papalitan nyo neto. Neto. Ng I2 minus I1. Okay, so magiging I3 times I2, 2I2 pala, sorry. So 2I2, 2I1 pala, not 2I2. 2I1 minus I2. Yan. Then, itong I4 din, papalitan mo ng 5. Okay, 5. Yan. So, simplifying, distribute natin tong, so hindi ko na-delete ito, no? Na-delete yung I3. Papalitan natin yung I3 neto, sorry. Papalitan na natin, so wala na yung I3.
mamamultiply na siya kay 4. So, di-distribute ngayon natin tong 4. So, J2I1 minus JI2 plus 4 times 2, 8I1. Right? 4 times negative 2, negative 4, 4 times negative I2, negative 4I2. Minus J5 equals 0. Transpose na nga natin to, yung negative J5, sa kanan kasi constant lang siya, wala siyang anong. So, magiging positive J5. Then, pag kinumbine, itong I1, dalawa, factor out the I1. So, add natin yung coefficients na 8 plus J2. Tapos, dito naman sa I2, factor out the I2. Okay, pag factor out si I2, add natin yung coefficient na so negative 4, then negative J. Okay, equal to J5. Pangalanan natin to as equation 5. Yan, so pagsasamahin ko ngayon yung equation 1, tsaka equation 2, na naging in terms of ano na lang, in terms of I1 and I2. Yan. So, pwede na kayo diyang Cramer's rule na lang. Sige. So, using Cramer's rule, convert natin in matrix form. So, yung coefficient nung I1, copy, ito. Yan. So, 1 minus J and then 8 plus J2. Tapos, yung coefficient ng I2, ito. Copy. So, J and negative 4 minus J. Okay, coefficient matrix. Times column vector I1, I2. Right? Equal to the column vector nung mga constants sa right side, negative J10, tsaka J5. Yan. So, pag hinanap natin si I1, fraction, yung denominator is yung determinant ng coefficient matrix na to. Then, yung numerator, copy yung coefficient matrix, pero papalitan nyo tong column na to. Kasi yan yung mga coefficients ni I1. Papalitan nyo ng constant matrix, yung negative J10 tsaka J5. Then, kung hahanapin si I2, so same sila ng denominator, yung determinant ng coefficient matrix. Then, yung numerator, okay, papalitan nyo yung column nito. Kasi ito yung coefficient ni I2. Papalitan nyo yung constant vector matrix na to. Same, negative J10, J5. Okay, pero check natin kung ano ba yung kailangan. Kailangan bang isolve pareho si I1 and I2? So, ang hinahanap kasi si I. Right? Yes, kailangan kasi, ito yung na-derive nating equation for I, di ba? I1 minus I2. So, kailangan isolve pareho.
Sige, dito muna. So, dahil common tong denominator nila, determinant nito, computein natin yan. Compute. So, again, yung formula sa determinant ng 2 by 2. Product nito, so 1 minus j times negative 4 minus j minus product niyan, j times 8 plus j2. So we have 1 minus j times negative 4 minus j minus j times 8 plus 2j. Okay. That's negative 3 minus 5j. Okay. Then, para mahanap ngayon si I1, hanapin natin yung determinant ng numerator niya over doon sa nakuha nating determinant ng denominator na to. Common denominator yan. So, bale, yung determinant na lang ng numerator, product nito, negative j10 times negative 4 minus j minus product nito, j times j5 divided by ito. Yung determinant ng denominator is nakuha na natin as ito, negative 3 minus j5. So, negative 10i times negative 4 minus i times 5i over negative 3 minus 5i. Okay. Shift to 3 in polar, approximately 6.913 angle, negative 141.911 degree. So, tandaan natin to, I1 yan. Next, si I2 naman, ito, copy natin. So, yung determinant ng numerator, product nito, 1 minus j times j5 minus product nito, 8 plus j2 times negative j10. Then over yung same denominator, yung determinant na nakuha ito, copy, negative 3 minus j5. So input sa calculator, fraction 1 minus I times 5i minus 8 plus 2i times negative 10i divided by negative 3 minus 5. Shift to 3. Okay, approximately 14.803 angle, negative 139.028 degree amps. So, para makuha na yung pinaka-current I, yung required, anong formula kanina? I1 minus I2. Tama ba? I1 minus I2. Ito, I1 minus I2. Copy.
Yan, di ba? So, I1, eto, sige, copy na lang natin. Minus I2. Okay, check natin sa CalQ. So, 6.913 angle, negative 141.911 minus 14.803 angle, negative 139.028. Okay, equals, in polar, shift to 3. Okay, approximately 7.906 angle, 43.493 degree amps. So, ito yung value ng phasor I. So, phasor yung hinanap, di ba? Phasor I. So, hindi natin i-convert into time domain. Yan na yung final answer. Okay, so nakailang problems na tayo? 10? Okay, so sige, check natin kung magkaka-part 4 pa ito. Abangan nyo or proceed na tayo sa next circuit analysis. Sige, hanggang dito muna tayo. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. So, God bless everyone. Aral lang lagi mabuti. Kayang-kaya nyo yan. Good luck sa mga subjects nyo. I hope you pass all your subject this sem. Sige, end ko na yung ating video tutorials. See you on my next one. Bye-bye!